Dear Mommy Onyx, umpisahan, Mommy Onyx, ang aking bigyan nyo ng oras ang aking liham ng nakaraan. Mommy Onyx, nung panahon na iyon, wala talaga akong magandang ipinakita para kay Verhel. Hindi ko siya tinatrato ng tama, Mommy Onyx. Kung anong gusto kong sabihin, hindi ko na yun iniisip kung makasakit ba ito sa kanya o hindi. Ang sa akin, wala akong pakialam dahil ang gusto ko ay hindi kami makasal at hindi kami magsasama bilang mag-asawa, Mommy Onyx. Dahil sa galit at puot na aking nararamdaman at hindi ko siya mapapatawad sa kanyang pagkakamali na ginawa sa akin, Mommy Onyx. Kaya nung araw na iyon, hinihintay ko talaga, Mommy Onyx, na magalit siya sa akin nung sinabi ko sa kanya na yung lalaki sanang yon na dumaan na nakamotor ay siyang making asawa ko at hindi ikaw, kaso umiksena ka sa buhay ko. Hinintay ko talaga, Mommy Onyx, na magalit siya noon. Pero hindi siya nagalit, Mommy Onyx. Hindi siya kumibo. Kaya kahit inulit ko yung sasabihin, ang sinabi lang niya sa akin, wala na itong urungan. Magpapakasal tayo. Kaya doon ako napaisip na wala na talaga akong kalayaan after this seminar, Mommy Onyx. Wala na. Kaya since it is your intention to enter the covenant of holy matrimony, join your right hands and declare your consent before God and His Church. I, Verhel, take you, Vicky, to be my wife. I promise to be faithful to you in good times and in bad, in sickness and in health, to love you and to honor you all the days of my life. I, Vicky, take you, Verhel, to be my husband. I promise to be faithful to you in good times and in bad, in sickness and in health, to love you and to honor you all the days of my life. May the Lord in His kindness strengthen the consent you have declared before the Church, and the gracious bring to fulfillment His blessings within you. What God has joined, let no one put asunder. May the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the God who joined together our first parents in paradise, strength and bless in Christ the consent you have declared before the Church, so that what God joins together, no one may put asunder. Let us bless the Lord. Thanks be to God. Bless, O Lord, this ring, which we bless in your name, so that those who wear them may remain entirely faithful to each other, abide in peace and in your will, and live always in mutual charity, through Christ our Lord. Amen. Diyos ko, bininditahan na ng pare yung mga singsing. Wala na talaga akong kawalan nito. Talagang wala na. Groom,
put this ring to your bride. And then bride, put this ring to your groom. Vicky, receive this ring as a sign of my love and fidelity in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Virgil, receive this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Now, let us humbly invoke God's blessing upon this bride and groom, that in His kindness He may favor with His help those on whom He has bestowed the sacrament of matrimony. In the sight of God and these witnesses, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss. Go in peace to glorify the Lord with your life. Thanks be to God. Ano ba? Huwag mo nga akong hawakan. Natutulog yung tao eh. Sige na. Isa lang. Sabik na talaga ako sa'yo. Asawa na kita. Asawa mo na ako. May obligasyon ka sa akin. Obligasyon yung mukha mo. Katabi natin yung bata. Ano ka ba? Baka magising yan. Hindi ka nasabi eh. Nadahanin ko lang. Para hindi magising ang bata. Ah, ganon. Sige ka. Kurutin ko tong bata. Oh, ayan. Umiyak na tuloy. Patahanin mo. Matutulog ako. Okay na. Balik ka, baby. Tahan na, baby. Tahan. Buti na sa'yo. Kala mo magagamit mo ako ngayong gabi. Alagaan mo yung anak mo. Wisit ka. Ano ba, Virgel? Kaya aga-aga, bakit ka nagdadabog dyan? Ano bang problema mo, ha? Hindi mo alam kung anong problema ko? I bet alam mo kung anong problema ko. Bahala ka dyan. Ay, Virgel! Ano yon? Abay, aga-aga. Kakakasal niyo lang kahapon. Bakit parang nag-aaway kayo? Ano ba problema, ha? Ay, Virgel! Ay, anong problema, Vicky? Bakit nagkaganon yung pamangkin ko? Hindi ko ho alam. Nagising na lang ako na nagdadabog siya. Palibasa kasi hindi napagbigyan kagabi. Kaya nagkaganon. Ano yon? Hindi ko narinig. May binubulong ka, ha, Vicky? Ano yon? Wala ho. Ang sabi ko lang, dapat nag-breakfast muna siya bago umalis. Hindi ko ho alam kung bakit nagdadabog yun na. Hindi ko ho alam. Na, siya. Sige. Akin na yung bata. At painitan ko sa labas. Mas maganda na maiinitan yung bata sa unang sikat ng araw. Para nandoon pa rin yung vitamina para sa bata at tatangkad ito. At magkaroon ng magandang resistensya sa pangangatawan. At ikaw, mag-ano ka dyan ng pagkain natin para mamaya. Para pagbabalik yung asawa mo may kakainin.
Ganyan dapat ang mag-asawa. Naghahanda yung asawa para pagdating ng asawa niya ay may pagkain na at magsabay kumain. Naintindihan mo ba ako, Vicky? Dapat malalaman mo ang mga ganyang gawain, ha? Alagaan mo ang asawa mo't anak. Yun ang responsibilidad mo bilang asawa. Okay? Na, akin na yung bata. Oh, adoy. Halika sa... Halika. Na, dito ka kay Lola. Punta tayo sa labas. Na, ala, Vicky. Diyan ka muna at dadalhin ko sa labas yung bata. Ayusin mo yan, ha, Vicky. Wala na talaga akong kalayaan nito. Wala na talaga. Diyos ko. Diyos ko. Vicky, naparito ka. Bakit? Bakit madala kang bag? Anong problema, ha? Mano ho, tiya? Nandyan ba si nanay? Ay, pumunta saglit sa palengke. Bakit ba? Bakit ka naparito at may dala kang bag? Anong problema, ha, Vicky? Tiya, dito na muna kami ni baby. Hindi ako komportable doon sa bahay ni Virgel. Parang ayokong makaharap yung tiyahin niya. Ay, hindi pwede. Dapat marunong kang makisama sa asawa mo at sa pamilya nito. Dapat irespeto mo ang pamilya ni Virgel. Dahil sila na ang pangalawang pamilya mo. Paano ko naman irespeto yung pamilya niya kung wala akong gusto o respeto para kay Virgel, tiya? Sana maintindihan mo naman ako, tiya. Pwede ba dito na muna kami ni baby? Vicky, kung lagi kang ganyan, tatalikuran yung mga responsibilidad na dapat mong harapin. Wala ka talagang mapatutunguhan. Tiya,